Nagbibiro ka ba? Dahil kung oo, pues hindi ako natutuwa. Hinila ko ang kamay mula sa kanya. Ngunit sa gulat ko'y hindi niya hinayaang bawiin ko yon. Bagkus lalong hinigpitan niya ang paghawak sa akin. Aris, bitawan mo ko. Hindi. Hindi kita bibitawan. Hanggat hindi kita nakukumbinsi na totoo ang feelings ko sa'yo. Mahal kita, Carmela. Believe it or not. Pero yun ang totoo. Pero bakit ako? Aris, hindi ako dalaga. May anak akong tao. Ano kung may anak ka? I don't see any problem with that. Carmela, I'm willing to take him as my own. Hindi mo naiintindihan. Kabinata mong tao. Ano na lang sasabihin ng mga nakakakilala sa'yo kung sa akin ka papatol? Carmela, will you please stop saying those filthy words? I don't give any damn sa kung ano sasabihin ng ibang tao. I'm fucking in love with you. Susundan ko lang ang gusto ng puso't isip ko. At ikaw yon, Carmela. Ikaw yon. Nahulog ako sa malalim na katahimikan. I admit na gusto ko rin siya. Actually, baka nga mahal ko na nga rin siya. Ngunit gustuhin ko mang maging masaya sa sinabi niya ay hindi ko magawa ng lubusan. Nahahati sa dalawa ang puso ko. Ang isa ay para sa kanya at ang isa ay para kay Cedric. Mas lamang ang takot ko kaysa sa kaligayahan. Paano kung pagkatapos nito ay maulit muli ang nakaraan, ang lahat ng panghuhusga at pasakit? Hanggat maaari, ayoko nang suungin ng anak ko ang mga dagok na yon. Pero ngayon lang muli ako nakaramdam ng ganito. Buong buhay ko, nito lang muli ako nakaranas na mahalin at pahalagahan. He made me feel a woman again. At hindi maikakailang matagal ko ring inasam na maranasang muli. Iniangat ko ang tingin sa kanya. Kita ko ang sensiridad sa kanyang mga mata na magtama ang aming tingin. Dahilan para mas lalong gumulo ang dati ko ng magulong damdamin. Carmela, you don't need to think too much. Pinisil niya ang aking kamay at hinalikan ng pino ang bawat daliri nun. As if he wanted to calm me down. What I did today is just a declaration, but it doesn't mean na kailangan mo magdesisyon ka agad. And along with that, gusto ko rin ipaalam sa'yo na may intensyon akong ligawan ka. So you don't need to feel pressure or anything. Liligawan mo ako? Yes. Nahihiyang napakamot siya ng batok. Hindi man ako sanay sa panliligaw, pero para sa'yo, sisikapin kong gawin niya ng tama. Yun ay kung pahihintulutan mo ako. He smiled shyly. He looked cute. Though, hindi ko tuloy mapigil ang mapangiti. Ewan ko sa'yo. Pigil ang kilig kong iniwas ang tingin. I guess, ewan ko, is better than saying no. Mukhang may pag-asa na ako. He smirked at muling pinisil niya ang aking kamay. Napaismid ako. Hindi lang pala mabilis ang taong to. Apaka-assuming din. Ewan ko, means hindi ako sure. Pero dahil mapilit ka, wala akong magagawa kundi ang pagbigyan ka. Basta ito lang ang masasabi ko sa'yo. What you see is what you get. Kung hindi mo matatanggap ang anumang meron ako, ang lahat ng priorities ko, ang anak ko, I'm sorry, dito pa lang, malaya ka nang tumigil. Dahil sa ngayon, iisa lang ang layunin ko sa buhay. Yun ay, isecure ang kapakanan ng aking anak. Naintindihan ko at lagi kong isa sa isip yan. Bago ako nagdesisyong mahalin ka, tanggap ko na ang lahat ng anumang meron ka at maniwala ka, hindi magbabago ng anumang nakaraan mo ang pagmamahal ko sa'yo. I'm willing to take the risk, Carmela. Kung yan ang daan para maging parte ako ng buhay niyong mag-ina, gagawin ko. Lunes, palabas na ako ng bahay para ihatid si Cedric kay Chang. Nang madatnan ko si Aris na nakatayo sa labas ng bahay namin. Nakapamulsa ito habang nakangiti sa aming mag-ina. Good morning. Bahagyan niyang itinaas ang kamay at kumaway. Good morning, Sir Aris. Ay, Tito Aris pala. Kumusta po? I'm good. Ikaw, kumusta? Yumukod si Aris at hinaplos ang pisngi ni Cedric. Okay lang po. Sasabay po ba kayo kay mami ko? Natawa siya. Oo, sasabay ako sa mami mo. And from now on, ako na ang driver niya. Ayos ba yon? Sinulyapan niya ako at kinindatan. As usual, lumukso na naman ang puso ko. Kainis, kaaga-aga namang magpakilig ng taong to. Driver? Bakit? May kotse na ba tayo, mami? Tiningala ako ni Cedric. Na-off guard ako ng di oras sa tanong na yon ni Cedric at kaagad naghagilap ako ng maisasagot. Wala anak, makikisabay lang ang mami sa kotse ni Tito Aris. Alanganin tinapunan ko ng tingin si Aris na nooy ngingiti-ngiti lang na nakamasid. He looked so confident with his smile. Lalo lamang pinatingkad nito ang kagwapuhan niya.
Mukhang determinado talaga siyang ituloy ang panliligaw ni hindi niya ako tinanong kung gusto ko bang sumabay sa kanya o hindi. Hindi lang pala mabilis ang lolo niyo, pala desisyon pa. Bahala na nga siya. Hindi natapos sa university ang paghatid sa akin ni Aris. Dahil maging sa library ay hindi siya nangiming samahan ako. Kita ko ang gulat sa mga mukha ni Madam Matilda nang datnan namin siya ni Aris sa reception. Ngunit agad din nagpatay mali siya at binati kami ng pagkatamis-tamis bago nagtuloy sa sariling opisina. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga habang natanaw ko ang papalayong si Madam. Patay na. Sa uri ng ngiting pinukol ni Madam sa amin ni Aris, panigurado o maatikabuntukso na naman ang aabutin ko kay Madam mamaya nito. Don't worry about her. She's a friend of mine. She'll understand. Nilingon ko si Aris. He looked so calm and unbothered habang nakatungo sa harapan ng newsstand. Napabuga ako ng hangin. Alam ko naman yon, kaso nahihiya pa rin ako. Saglit inihinto niya ang pagbabasa at nilapitan ako. You don't need to. And she's a wise and a very open-minded woman. Kaya alam na niya ang tungkol sa mga bagay na to. Anyway, anong oras ka kakain mamayang lunch? Inabot niya ang kamay ko at pinisil ng marahan. Mamayang 12. Bakit? Pupuntahan kita rito mamaya. Sabay tayong kakain sa kantin. Ha? Pero may baon ako. Hindi ko kailangan pumunta doon. So, kainin mo ang baon mo sa kantin. Basta gusto kitang makasabay. Not unless may iba ka pang kasabay. Wala naman. Kaso kasi, ang dami kasing tao roon. Baka pag-usapan tayo ng makakakita. Ano naman? They can think whatever they want to think about us. Tulad nga ng sinabi ko, wala akong pakialam. Their opinion is not necessary. As long as wala tayong nilalabag na rules. Kaya stop worrying about them. Mariin niyang pinunto sabay halik sa likod ng aking palad. Bahala ka na nga. Ang tigas ng ulo mo. Napaismid ako sabay bawi ko sa aking kamay. Pero ang loko, natawa lang siya at kinindatan ako. Stop doing that. Mas lalo kang gumaganda. Baka lalo maakit sa'yo si Mark kapag nakita niya yan. Magsiselos pa ako. Tudyo niya sa akin saka umakmang hahalikan ako sa pisngi. Sa takot ko may makakita, tinulak ko siya palayo. Aris, magtuloy ka na nga sa klase mo. Puro ka landi. Napahagalpak siya ng tawa. Landi talaga? Hindi ba pwedeng nanlalambing lang? Sige na nga, I'm going now. Basta mamaya. I'll pick you up by 12. Aniya, sabay nakaw ng halik sa aking pisngi. Bago mabilis na umalis, habang naiwan akong gulat at tulala sa isang tabi. Carmi, anong ulam mo ngayon? May longganisa ako ngayon. Share tayo ng ulam. Ani ni Laila nang lapitan ako sa reception desk. Kakatapos ko lang magligpit ng mga logbook at hinihintay ko na lang si Madam Matilda para i-turn over ang ship sa kanya at makapag-lunch break na rin ako. Para hindi mawala ng tao sa library, nauuna ng 1 oras ang break ni Madam sa amin ni Laila. Kasi, hindi ako makakasabay ng break sa'yo ngayon, Laila. Bakit? Huwag mo sabihin hindi ka kakain ngayon. Kasi... Kasi may ibang kasabay si Carmela ngayon, kaya huwag ka nang umeksena. Sabay kami napalingon sa biglang pagsulpot ni Madam Matilda mula sa bukana ng library. Sa likod niya ay nakasunod naman si Aris. Diretso ang tingin, nilapitan niya ako sa reception desk. Good afternoon, ladies. Casual na bati ni Aris sa amin. It's a very good afternoon, indeed, Sir Aris. Now I know why all of the sudden. Pilyong tinapunan ako ng sulyap ni Laila, hindi ako nakakibo. Nasukol na ako ni Laila sa wala na akong dahilan para mangatwiran pa. Sige na, Carmela, ako na dyan. Kumain na kayo ni Aris. Nakangiting sinenyasan ako ni Madam. Himing napatayo ako at isa-isang dinampot ang mga gamit ko bago lumabas ng reception area. Agad naman akong dinaluhan ni Aris at tinako ang mga dala ko. Ako na. Ika pa niya nang abutin niya ang lunch bag ko. Salamat. Kinikilig ako sa inyo. Nakakainis. Kailan kaya ako makakakita ng poging kasabay sa lunch? Ay naku Laila, tumigil ka na nga. Masyado kang inggitera. Hayaan mo sa susunod. Si Mark naman ang susundo sa'yo. Hindi siguro. Choosy yun eh. Nakasimangot ng wika ni Laila. Sige na Ate Matilda, we're going now. 1 oras lang ang break. Baka mali kami ng balik pag nagtagal pa kami dito. Ani ni Aris na tila kinainipan pa ang paghihintay sa akin at hinila na ang kamay ko palapit sa kanya. Ay, oo naman, sige na, enjoy your lunch. Tugon ni Madam.
Hindi pa matao ang kantin nang pumasok kami ni Aris sa lugar. May ilang mga estudyante at guro kaming nadatnan na kumakain. Ngunit sa tuwa ko, hindi naman nila kami binigyang pansin. Kung sa bagay, masyadong malaki ang university. Sa dami ng mga estudyante at guro, natural na halo na ng mga customer ang university canteen. And judging by the looks of these people, mukhang hindi naman nila kilala si Aris. Sa katunayan, wala pa ni isa sa mga nadaanan naming pulutong na teacher ang bumati sa kanya. Dahilan para kahit paano, mapanatag ang loob ko. And at the same time, medyo magtaka rin. Bakit kaya parang hindi kilala si Aris dito? Ang pagkakaalam ko, 5 taon na siya nagtuturo dito. Sinulyapan ko siya habang nag-order sa counter. Seryoso itong nagbayad sa kahera at maya pa'y pumihit na ito papunta sa mesang kinaroroonan ko. Bitbit na ang tray na may laman ng kanin at ulam. Sorry for keep you waiting. Pinainit ko pa kasi yung sabaw. Niya habang isa-isang binababa ang mga in-order niya sa mesa. 2 klase yun ng ulam at 1 cup ng kanin. Kung hindi ako nagkakamali, ginataang laing at 1 Ilocanong pakbet ang in-order niya. Mahilig pala sa gulay, parehas kami. Nang masigurong nakahanda na siyang kumain, ay inilabas ko naman ang dalang lunchbox. Anong ulam mo? Silip niya sa lunchbox ko nang buksan ko ang takip nito. Ginisang munggo at pritong galunggong. Nahihiya ko pang sabi sabay layo ng baunan sa kanya. Medyo nasunog ko kasi yung isda. Kaya hindi ko maipakita ng gusto kay Aris ang laman ng baunan ko. Wow, paborito ko yan. Can I have some? I'll share mine. He pushed his plate to my side na tila naghihintay na sandokan siya ng ulam ko. Pero... Sige na, kahit kaunti lang. Namiss ko lang ang munggo. Gate niya, sabay kuha niya sa baunan ko. At sa gulat ko'y siya na ang nagkusang nagsantok roon. Mukha talaga siyang nasabik sa munggo at agad na nilantakan yon. Natawa ako ng di oras. Namiss talaga? Bakit hindi ka magpaluto ng ganyan kay Chang kung talagang paborito mo yan? Ayaw niya na magluto ng ganito. Simula kasi na ma-diagnose na mataas ang uric acid niya. Pinagbawal ko na ang munggo sa bahay. Unfortunately, pati ako nadamay. Oh, okay. Kaya pala. Dahil halos maubos niya na ang munggo, wala akong choice kundi abutin ang ulam na in-order niya. Pasubo na ako ng kanin nang pag-aninilapitan kami ng isang dalagita na may hawak na tray. Sir, eto na po yung sabaw niyo. Nito sa isang mangkok ng sabaw na siyang inabot naman ni Aris. Salamat. Si Aris. At kapag kuway, walang tibong iniwan na kami ng dalagita. Matanong ko lang, Aris. Lagi ka bang kumakain sa kantin na to? Para kasing wala akong nakitang bumati sa'yo or nakakilala man lang sa'yo nang dumating tayo rito. Hindi ko na napigilang maitanong nang muli kong pagtakhan ang di pagkakaroon ng acquaintance ni Aris sa lugar. Gayong kung tutuusin ay kapwa mga guro rin niya ang mga parokyano ng kantin. Ganun ba? Well, ang totoo niyan, hindi ako kumakain dito. Actually, for how many years, ngayon lang uli ako nagawi dito. Most of the time, I always sit alone, in my car. Ano? Pero bakit naman? Wala lang. Well, for starters, I'm kinda introvert. Hindi ako komportableng kumain ng may kasama. Naitaas ko ang isang kilay. Bakit ngayon, nagpa siya kang kumain dito kasama ako? Because I like you. Komportable akong kasama ka. Isn't it obvious that you're the only reason why I'm here? Without you, baka nandoon ako ngayon sa kotse, kumakain na mag-isa. Sounds a very lonely life, pero sa loob ng mahabang panahon, nasanay na ako sa ganitong klase ng routine. Hindi ko alam, pero tila parang nakaramdam ako ng habag sa sinabi niyang yon. Noon din, pinagtagpi-tagpi ko ang kwentong narinig ko kay Madam Matilda tungkol sa nagdaang love life ni Aris. Isip ko, marahil dala pa yon ng kabiguan niya sa pag-ibig. At para siguro makalimot, pinilit niyang ilayo ang sarili sa karamihan. Napabuga ako ng hangin. Pinatotoo lang talaga nito na sadya nakakabaliw ang pag-ibig. It will either change you in a better person or turn you into a worse kind of person that you can even imagine. Parang ako lang, naipilig ko ang ulo, kainis, naalala ko patuloy. Hey, are you okay? Pukaw niya sa malalim kong pag-iisip. Dahilan para maibalik ko ang wisyo sa kasalukuyan. Okay lang, may naalala lang ako. Nahihiyang napatungo ako ng ulo, ngunit maagap niyang sinapo ang baba ko. At marahang iniangat ang aking muka paharap sa kanya.
At pag ano'y hinuli ng isa pa niyang kamay ang palad ko at pinisilyon. Carmela, thank you. Thank you saan? Thank you for bringing me back to life. You may not know it, pero nang dahil sa'yo, nagkaroon muli ako ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay ko rito sa university. You're my life now, Carmela. Kaya sa'yo at gusto mo, hindi ako titigil sa panunuyo sa'yo. Kasi hodang magigib ako ng tubig at magsibak ako ng kahoy, gagawin ko, makulang kita. Kamuntikan ko nang maibuga ang inunguya kong kanin, kundi ko lang kaagad natutop ang sariling bibig. Ano ka mo? Magsibak at mag-igib? Pigilan tawa kong tanong ko. Oo, hindi ba gano'n naman talaga ang proper na paliligaw? According sa mga matatanda. According kay Nana ba? Siya ba nagsabi niyan? Yes, ganun daw kasi siya niligawan ng asawa niya noon. Iniangat niya ang pitchel at nagsali ng tubig sa aking baso. Inabot ko yon at ininom. As if namang may balon at kakahuyan sa compound mo para gawin yon. Nakakatawa ka. I'm just kidding. Alam ko naman yon. Anyway, may paraan naman ako para manligaw. And I'll make sure na pagbubutihin ko until you say yes to me. Nangislap ang mga mata ko nang kinindatan niya ako. Pakiramdam ko na puno ng 1,100 paru-paro ang sikmura ko sa sobrang kilig. Ni hindi ko magawang salubungin ang malalagkit niyang tingin sa akin. Iniwas ko ang tingin. Ay naku Aris, tama na yung kaharutan mo. Bilisan na lang natin kumain. Baka mali tayo, parehas pa tayong mapagalitan ni Madam. Pilit kong pinakalma ang sarili at binalikan tuon sa kinakain. Pasalamat naman ako at sumunod siya. At mayapay-payapa na kaming nagpatuloy sa pagkain. But every now and then, nakikipagtitigan siya sa akin. Nakakaloka siya, ni hindi ko nagawang makakain ng maayos.